Akala mo handa ka na maaga ka sa airport maayos. Ang damit mo nasa original bottles. Ang gamot mo may ID ka, may ticket ka, may plano ka. Pero essay loob ng 1 minuto pwedeng matapos. Ang lahat isang tingin lang ng staff essay, passport mo isang tanong lang na hindi mo inaasahan, isang rule na hindi mo alam na nagbago na pala at bigla nilang sasabihin, sorry po, hindi kayo pwedeng makalipad. Hindi dahil may mali kang ginawa, hindi dahil late ka, hindi dahil kulang ka sa bayad, kundi dahil may bagong airport at passport rules na tahimik na ipinatupad. Lalo na ngayong papasok ang 2026 at SA, totoo lang mas tinatamaan dito. Yung mga 6 na po pataas, bakit? Dahil karamihan, say atin, hindi araw-araw nagbabasa ng travel updates. Sanay tayo na ganito na dati pwede, pay rin siguro, at dahil mas mahirap, na ngayon ang biglaang renewal, mahabang pila, online forms at last-minute stress. Marami ang nawalan ng flight, marami ang nasayang, ang libo-libong piso at mas masakit. Marami ang napagod na inis at nawalan ng gana bago PA man magsimula. Ang bakasyon kaya, kung ikaw ay 6 na po pataas, o may magulang asawa o kamag-anak na senior na lilipad sa 2026, napakahalaga ng video na ito, hindi ito pananakot, hindi. Rin ito chismis, ito ay practical na gabay para maiwasan ang pinakakaraniwang pagkakamali na tahimik na sumisira ng biyahe kahit kumpleto ka PA sa gamit SA. Pagtatapos ng video na ito, malalaman mo mismo kung ano ang dapat mong ayusin habang nasa bahay ka PA, hindi sa harap ng check-in counter. Hindi habang pinapawisan SA pila at hindi habang nakikipagtalos. Say airport staff, manood hanggang dulo dahil minsan isang maliit na detalya lang ang pagitan ng dream trip at uwi, agad rule number 8, hindi totoong deadline. Ang expiration date, maraming senior travelers, ang nadadapa dito at SA, totoo lang ito, ang isa sa pinaka nakakagulat na airport rules. Ganito ang karaniwang eksena, tiningnan mo ang passport mo may expiration date at sinabi mo essay. Sarili mo, ayos PA to, may ilang buwan PA bago mag-expire. Pero ang hindi sinasabi ng karamihan ng travel agents, hindi ang nakaprint na expiration date. Ang tunay na deadline, SA, maraming bansa. Ngayon, lalo na SA Asia, Europe, ilang bahagi ng Africa at Caribbean, may tinatawag na 6-month passport validity rule, ibig sabihin kailangan valid. PA ang passport mo ng hindi bababa sa 6 na buwan mula si araw ng pagpasok mo sa bansa, hindi mula sa araw ng uwi mo. Halimbawa may biyahe ka, say Thailand, say January 10. Ang passport mo mag-i-expire SA March 15. Sa isip mo 2 months. PA, okay PA, pero SA check-in counter biglang titigil. Ang lahat sasabihin ng airline staff, sir ma'am, kailangan po 6 na buwang valid ang passport ninyo. Hindi po kayo pwedeng i-check-in. Hindi mahalaga kung 2 linggo ka lang doon. Hindi mahalaga kung may return ticket ka. Hindi sila makikipag-argumento at SA isang iglap pwedeng mawala ang libo-libong piso non-refundable. Ticket, hotel tour o cruise mas, madalas itong mangyari sa mga 6 na po pataas dahil mas matagal na nating hawak ang passport. Hindi na laging updated SA bagong travel rules at mas nakakapagod na ang biglaang renewal pila at paperwork. Kaya ito ang action steps na dapat mong gawin. Ngayon PA lang una kunin ang passport mo na ngayon, huwag bukas, huwag. Sa susunod na linggo ngayon, ikalawa, tingnan ang expiration date at magdagdag ng 6 na buwan mula sa petsa ng biyahe mo at sa petsa ng uwi mo. Ikatlo, kung pasok ang expiration sa window na, yan mag-renew ka na kahit mukhang valid. PA isang simple pero napakahalagang habit, mag-set ng phone reminder 10 buwan bago mag-expire. Ang passport mo hindi 1 buwan, hindi 3 buwan, 10 buwan para may oras ka, walang panic, walang stress. Tandaan mo ito ang tamang mindset, SA. Passport ay hindi hanggang kailan valid, kundi hanggang kailan ako ligtas bumiyahe, at minsan ang pagitan ng smooth na biyahe at uwi agad ay 6 na buwang hindi mo napansin. Rule number 7, mukhang bago pero damaged na passport. Ito ang isa sa pinaka-nakakainis na dahilan kung bakit nadidenyay ang senior travelers dahil SA, passport na mukhang maayos pero itinuturing na sira ng system. Sa unang tingin walang problema, malinis ang cover, buo ang mga pahina, klaro ang litrato. Pero pagdating SA gate or immigration, biglang ayaw mag-scan, isang error, 2-3 at sasabihin ng staff, sorry po, hindi nababasa ang chip ng passport ninyo. Ang masakit, hindi ito nakikita sa labas sa loob ng passport. Cover may maliit na RFID chip at antena na ginagamit SAE gates at automated scanners. Lalo na ngayong papasok ang 2026 kapag paulit-ulit na tinutupi. Ang passport inilalagay sa back pocket na uupuan. Nababasa kahit kaunti-unti-unting nasisira ang chip at
Kahit mukhang brand new, patay na pala ang loob. Mas delikado ito para SA seniors dahil mas matagal nating ginagamit. Ang parehong passport, sanay tayong itupi o isiksik. SA bulsa mas mahirap mapansin. Ang maliliit na ripple water stain or peeling plastic. Mas maraming bansa ngayon. Ang umaasa SA e-gates, hindi SA manual check SA 2026. Kapag hindi mabasa ang chip, hindi na pwede na yan itinuturing na damaged passport at pwedeng mauwi sa missed flight rebooking fees pagkansela ng buong biyahe, kaya ito ang dapat mong gawin simula ngayon. Una, huwag na huwag mong itutupi o igugulong ang passport mo. Ikalawa, huwag mo itong ilagay sa back pocket flat dapat palagi. Ikatlo, gumamit ng passport holder o document pouch na matigas. Ang likod ikaapat kung mahina na. Ang mata mo ipasilip sa anak o apo. Ang passport ay sa maliwanag na ilaw hanapin. Ang kulubot watermarks, kupas na photo peeling laminate kung napansin mong iba na ang itsura ng litrato mo. Sobrang lumana o hindi nakamukha, mas mabuting mag-renew ng maaga kaysa maharang SA airport at kung sakaling nasa counter ka na at ayaw talaga mag-scan ito. Ang mahinahong linyang pwedeng sabihin, I'd like to request manual processing. I will arrange to replace this passport after the trip. Minsan mas gumagana. Ang maayos na pakiusap kaysa argumento, tandaan mo ito. Hindi lahat ng sira ay nakikita ng mata pero ramdam. SA Airport at SA panahon ng automated borders. Mas mahalaga ang loob ng passport kaysa itsura nito. SA labas rule number 6, Real ID. Hindi na pwedeng ganito na. Yan dati maraming seniors. Ang nagugulat dito dahil akala nila pang international lang ang mahigpit na ID rules, pero kahit domestic flight lang, pwede ka PA ring madlay, ma-stress o ma-miss ang flight mo dahil SA Real ID ganito. Ang karaniwang nangyayari, papasok ka SA Airport para bumisita SA anak o apo. Maiksi lang. Ang lipad bitbit mo, ang driver's license na ilang dekada mo nang ginagamit, iabot mo sa TSA. Titingnan nila tapos sasabihin, ma'am, sir, hindi po ito Real ID compliant, may passport po, BA kayo, at doon na magsisimula. Ang problema, maraming seniors ang walang dalang passport kapag domestic flight kasi nga, bakit kailangan resulta secondary? Screening, mahabang tanong, masusing check. Minsan missed flight at dagdag bayad. Sa rebooking, bakit mas tinatamaan dito? Ang 6 na po pataas, marami. PA ring gumagamit ng lumang driver's license na kinuha PA noong hindi PA uso. Ang Real ID hindi palaging updated. SA TSA announcements, mahirap na. Ang biglaang biyahe, SA DMV pila at papeles. Hindi lahat ay komportable SA online appointment systems. SA 2026 mas magiging istrikto PA. Ang enforcement SA ilang airports. Ang non-Real ID license ay itinuturing na insufficient kaya automatic. Kaya mas mabusisising proseso, kaya ito ang dapat mong gawin ngayon. PA lang una kunin ang driver's license mo at tingnan ang upper corner, may bituin BA Gold o Black Star. Kung wala, hindi iyon Real ID. Ikalawa, kung ikaw ay 6 na po pataas at lumilipad kahit isang beses lang, SA 1 taon. Ang pinaka-safe na hakbang ay ito. Gamitin ang passport bilang main ID. Kahit domestic flight, tinatanggap ito sa lahat ng TSA checkpoints, walang tanong, walang bituin, bituitan, walang abala. Ikatlo, kung ayaw mo talagang magdala ng passport araw planuhin ang Real ID upgrade ng license mo, pero huwag iasa SA, baka pwede PA isang mahalagang paalala, hindi ka pinipenalize. Dahil senior ka pero ang sistema ay hindi nag-a-adjust SA, mga hindi updated at SA Airport walang pakialam. Ang scanner kung 30 o 70 ka na sumusunod lang ito sa rule, tandaan mo ito, mas mabuting may dalang AD na sobra kaysa kulang at mas mabuting handa SA bahay PO lang kaysa pawisan at pagod na sa pila ng airport rule. No, 5 New Europe Biometric System. EES mas mabagal para SA seniors. Kung matagal ka nang nagbibiyahe sa Europe, sanay ka na sa simple lang abot. Passport stamp tapos na, pero hindi na ganito. SA 2026 simula nang ipatupad ang bagong Europe Entry/Exit System ES, halos lahat ng papasok sa Schengen countries ay dadaan na SA biometric screening, ibig sabihin kuha ng litrato ng mukha, pag-scan ng fingerprints, automated kiosks at e-gates, at dito nahihirapan ang maraming seniors. Isipin mo ito kakarating mulang-mula sa mahabang flight, pagod ka na, may hawak kang cane or may arthritis. Ang kamay mo pagdating mo sa kiosk, sasabihin place your fingers here, pero hindi dumidikit ng maayos. Ang daliri minsan nanginginig, minsan masakit i-flat. Ang kamay fail ulit habang ang iba tuloy-tuloy na ikaw nauuna sa pila ng delay. Hindi ito dahil may mali kang ginawa. Hindi lang talaga senior friendly. Ang biometrics mas nagiging problema
Ito kapag may connecting train or flight ka agad, maiksi. Ang layover magkalayo, ang gate 0, first time mong papasok. SA system, maraming seniors ang nakakalampas SA immigration. Pero nahuhuli na sa susunod na biyahe kaya napipilitang mag-rebook at gumastos ulit. Kaya ito ang practical na gagawin mo una dumating sa European. Airports ng 30 minuto mas maaga kaysa dati. Kung dati okay na ang 2 oras gawin. Mong 2.5 to 3 hours ikalawa. Kung may arthritis, panginginig ng kamay, o anumang kondisyon sabihin agad, SA officer may alternative process sila pero hindi nila i-offer kung hindi ka magsasalita ikatlo. Kung may connecting flight or a train, say Europe iwasan ng 40, 5 hanggang 60 minuto na layovers targetin ng 90 minuto o higit PA lalo na kung hindi ka na mabilis maglakad ika-4. Kung magkasama kayo ng asawa, mag-register kayo sabay. Sa first entry mas malaki, ang chance na pagsasamahin kayo. SA susunod na pila at hindi paghihiwalayin isang magic phrase na pwede mong gamitin. Kung nahihirapan, ang scanner, I have a medical condition with my hands so my fingerprints are difficult. To scan, is there an alternative? Process maging mahinahon, maging malinaw, mas mabilis silang tutulong kung alam nila ang sitwasyon mo tandaan. Mo ito, ang bagong sistema ay mabilis para say, bata pero mabagal para ESA may ininda at SA Europe ngayon, yung oras ang pinakamahalagang pera mo lalo na kung senior ka na rule number 4 ETIAS. Kailangan bago ka PA man lumipad ito. Ang rule na pinakamaraming seniors, ang hindi alam na umiiral at dahil dito marami, ang nade-deny kahit kumpleto. Ang passport at ticket simula late 2026. Ang mga biyaheng papuntang Europe ay may bagong requirement na tinatawag na ETIAS kung American passport holder ka o visa-exempt traveler. Hindi ka pwedeng sumakay ng eroplano kung wala nito at malinaw ito no ETIAS, no boarding, ganito. Ang karaniwang eksena, handa ka na may passport, may ticket. May hotel booking, excited ka na say. European trip mo pagdating, say check-in counter, tatanungin ka ng airline. Staff may ADS authorization. PBA kayo napapailing, kaano yun na doon na matatapos. Ang usapan, hindi ka nila pwedeng i-check-in. Hindi dahil masama ka, kundi dahil requirement ito bago PA man lumipad, ang eroplano. Ang problema, mas delikado ito para SA seniors dahil marami ang umaasang passport lang ay sapat, minsan anak o travel agent. Ang nag-book kaya akala ng lahat okay na, hindi lahat komportable. SA online applications. Ang approval minsan ay hindi instant, pwedeng umabot ng hanggang 76 na oras, ibig sabihin kung doon mo lang inasikaso SA airport. Wala ka ng laban SA, oras kaya ito. Ang dapat mong gawin, mag-apply ng ETIAS. Kahit 1 linggo bago. Ang flight mas maaga. Kung gusto mong relaxed at walang kaba, gamitin lang ang official EU website, iwasan ang mga third-party sites na mahal at minsan scam. PA humingi ng tulong. Kung kailangan, kung hindi ka sanay, say online forms. IPA assist say anak, apo o taong pinagkakatiwalaan kapag na-approve na i-print. Ang confirmation i-save SA phone email. SA sarili mo, zero store. SA cloud bilang backup, tandaan mo ito. Ang ETIAS ay nakalink SA passport. Number mo kapag nag-renew ka ng passport, kailangan mo ring mag-apply ulit ng ETIAS, isipin mo. Ang ETIAS bilang Europe version ng TSA PreCheck, 1 beses ka lang mag-a-apply, pero gamit mo sa maraming biyahe. Pero kung makalimutan mo ito, kahit minsan lang pwedeng masira. Ang buong bakasyon, hindi SA Europe, kundi SA check-in counter, PA lang rule of thumb. Kung papuntang Europe, isipin mo agad, ang 3 passport ticket ETIAS, hindi 2-3 rule. Number 3, digital ID trap backup lang. Hindi ka palit SA unang tingin, parang magandang balita ito, tumatanggap na raw. Ang airport ng digital ID SA, Apple Wallet at Google Wallet, wala nang pitaka, wala nang plastic, 1 tap lang, ayos na. Pero dito nadadapa ang maraming seniors ganito. Ang nangyayari, isang lolo ang proud na setup, ang digital driver's license SA cellphone na niya, kumpiyansa siyang pumasok. Sa security, itaas ang phone scan, beep red light, sabi ng officer, sir, hindi po tumatanggap ng digital ID. Ang checkpoint na ito, tinanong siya, may physical ID. Po BA kayo, wala iniwan. Sa bahay akala niya sapat na ang digital dahil TSA. Approved daw, resulta secondary. Screening, mahabang tanong, supervisor call at bago. Ba siya tuluyang makalusot? Sarado na ang boarding gate. Ito ang dahilan kung bakit mas delikado ang digital ID para sa seniors. Hindi lahat ng airport at lane ay tumatanggap. Nito madalas may fine print select. Locations only, 1 low battery. Scanner glitch o skeptical, agent abala ka agad, mas nakakapagod.
Ang biglaang secondary screening kapag 60 pataas na kaya malinaw. Ang golden rule, ang digital ID ay backup lang. Hindi ito kapalit ng physical ID kahit may digital ID ka magdala. PA rin ng physical driver's license o passport. Huwag iwan sa bahay ang pitaka, siguraduhing fully charged. Ang phone mo bago pumasok, say security. Kung sakaling mag-fail, ang digital scan ito ang tamang galaw iaabot agad. Ang physical ID at sabihin ng mahinahon, I have my physical ID as backup, mas mabilis. Ang proseso kapag handa ka, hindi ka nakikipagtalo insider tip para sa seniors kunan mo ng malinaw na litrato. Ang harap ng physical ID mo at isave sa password protected note 0 secure app. Hindi ito official ID pero kung mawala, ang pitaka mo malaking tulong ito sa identity verification. Kumpara sa wala kang maipakita, tandaan mo ito. Ang digital ay maganda kapag gumagana pero sa airport, ang physical PA rin. Ang sigurado mas mabuting magdala ng kaunting extra kaysa maghintay ng 1 oras sa gilid ng pila dahil lang sa tech issue rule. Number 2, liquid medications allowed. Pero kailangang ideklara ito ang rule na direktang tumatama. Sa kalusugan ng seniors at nakakalungkot maraming biyahero, ang nalalaman lang ito kapag huli na. Ang lahat sa papel malinaw ang patakaran pinapayagan. Ang liquid medications na lampas, say 3.4 ounces, kung medically necessary. Pero SA totoong buhay sa airport iba. Ang nangyayari ganito, ang eksena may dala kang liquid medicine, pampalakas ng tiyan fiber, supplement cough syrup or maintenance, liquid na iniinom mo araw-araw. Nasa carry-on mo lang, tahimik lang. Sa loob ng bag pagdaan SA X-ray, biglang tinawag. Ang bag mo binuksan, may bote na lampas. Sa limit, sabi ng officer, ma'am sir, bawal. Po ito sagot mo, gamot po yan kailangan ka o. Po araw-araw, tanong nila may declaration po, BA may proof. At doon na nagkakaproblema kapag hindi mo dineklara, upfront at walang label o reseta madalas. Ang pinakamadaling gawin ng officer ay kumpiskahin. Ang bote hindi dahil masama sila kundi dahil hindi klaro SA kanila. Ang laman resulta walang gamot SA. Biyahe hindi komportable, minsan nasira. Ang buong bakasyon mas delikado ito SA seniors dahil may maintenance meds na. Hindi pwedeng skip, may supplements na kailangan para SA digestion, blood pressure o arthritis, mas ramdam ang epekto kapag biglang nawala ang iniinom. Kaya ito ang tamang gawin, ihiwalay ang lahat ng liquid medications na lampas SA 3.4 ounces ilagay sa maliit na zip bag o pouch na madaling ilabas bago PA dumaan SA X-ray, sabihin ng malinaw at mahinahon. I have medically necessary liquids to declare. Kadalasan ilalagay lang nila sa hiwalay na tray, itetest ng mabilis at tapos na SA loob ng 30 segundo magdala ng proof. Kung kaya reseta na may pangalan mo original, bottle na may label doctors. Note, kahit simple. Hindi ito laging hinahanap pero kapag may strict officer, ito ang panangga mo magic phrase kapag may pushback. These are medically necessary liquids. Exempt under TSA Guidelines Pro Tip iPrint. Ang official TSA page tungkol SA medical liquids at ilagay sa medication pouch mo. Maraming seniors ang nagsasabing mas nagiging maayos ang usapan kapag may nakasulat na rule. Tandaan mo ito, mas mabuting magdeklara at hindi kailangan kaysa kailangan at hindi ka nagdeklara dahil isang bote lang ang pwedeng maghiwalay sa komportableng biyahe at 3 araw ng paghihirap. Rule number 1, blank passport pages, tahimik na trip killer ito na. Ang pinakamahal na pagkakamali sa lahat, hindi ito tungkol sa expiration date, hindi rin ito tungkol SA, dito ay tungkol sa mga bakanting pahina sa loob ng passport mo. Ang rule na pinakamaraming biyahe. Ang pinapatay SA Gate PA lang, lalo na SA seniors, maraming bansa. Ang may tahimik na requirement, kailangan ng 1 hanggang 4 na ganap na blank passport pages. Kadalasan 2 magkatabi para say entry at exit stamps, visas o immigration notes. At kapag wala ka nito, kahit valid PA, ang passport mo ng ilang taon maayos. Ang itsura kompleto. Ang ticket at hotel, pwede kang hindi pasakayin ng airline, ganito. Ang masakit na realidad kapag kulang, ang blank pages mo, airline PA lang. Ang tatanggihan na hindi na immigration. At kapag nangyari, iyon wala kang appeal, resulta nun, refundable ticket, kanseladong hotel o cruise, libo-libong piso, ang mawawala sa isang usapan lang. Bakit mas delikado ito SA seniors? Mas matagal na nating ginagamit ang parehong passport. Mas marami ng stamps at visas, minsan kalahating pahina lang. Ang bakante, akala mo counted. Mas mahirap na mag-renew bigla na appointment, pila, biyahe, paperwork at tandaan. Hindi na pwedeng magdagdag ng extra pages sa passport kapag puno na renew talaga. Ang sagot, kaya ito, ang dapat mong gawin ngayon, buksan ang passport mo, bilangin
Ang mga pahinang totally blank, walang stamp, walang marka, walang sulat hanapin. Kung may dalawa man lang na magkatabing blank pages, kung 4 pababa na lang ang total blank pages mo, magplano ka na ng renewal, may multiple countries ka. SA, isang trip, mas mabilis mauubos. Ang pahina, huwag kalimutan passport ng apo o anak. Kung kasama, sa biyahe child passports ay 5 taon lang valid at mas mabilis mapuno Smart Habit para SA seniors kapag bagong passport kuna ng picture. Ang unang pahina kuna ng picture. Ang huling pahina, pagkatapos ng bawat malaking biyahe, silipin kung ilan na ang nabawas na pahina. Ang magic question kapag nagbubuk ng international trip may minimum blank passport pages. Requirement, POBA. Ang destination na ito 10 sa segundo lang itanong pero pwede nitong iligtas ang bakasyon na pinaghirapan mo ng buong taon. Tandaan mo ito, hindi lahat ng problema sa airport ay maingay, minsan tahimik lang. Ang pahina pero maingay ang mawawala sa'yo. Bago mo isara ang maleta, balikan natin. Ang pinakamahalagang checklist, hindi ito komplikado pero ito ang madalas nakakalimutan at siya ring dahilan. Kung bakit maraming biyahe, ang inyong na uwi sa stress at gastos una passport validity, huwag lang tingnan kung valid PA. Siguraduhin na may at least 6 na buwan palampas. SA biyahe mo, kung alanganin huwag nang maghintay. Mag-renew na ikalawa passport condition mukhang maayos. Sa labas suriin PA rin. Ang loob walang tupi, walang water stains, malinaw. Ang photo at hindi baluktot. Ang cover tandaan scanner ang humuhusga. Hindi mata mo ikatlo blank pages may. Sapat bang totally blank pages? At may dalawang magkatabi? Kung konti na lang planuhin na. Ang renewal bago PA maipit sa gate ika-4 real ID o passport para SA domestic flights. Siguraduhin na real ID compliant ang license mo kung ayaw ng abala passport. Ang pinaka-safe na ID kahit domestic ika, 5 ETIAS kung papuntang Europe. Hindi sapat. Ang passport lang mag-apply ng maaga i-print. Ang confirmation at magtabi ng digital at backup copy, ika-6 physical ID, backup, may digital ID ka man o wala, laging may dalang physical ID, wag yasa. Ang biyahe, SA cellphone lang ikapito declared medications. Lahat ng liquid meds na lampas. 3.4 ounces ihiwalay at ideklara dalhin ang label o reseta. Kung kaya ginugol mo, ang buong buhay mo sa pagtatrabaho, huwag mong hayaang masira. Ang bakasyon dahil SA isang papel, kung may isang rule man dito na nagulat ka, ay comment mo kung na-experience. Muna ito sa airport, ibahagi mo baka makatulong ka sa iba kung nakatulong. Ang video na ito i-like mo para mas maraming seniors ang makakita, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para SA, mas marami pang senior-friendly travel guides para ang susunod mong biyahe nasa ere ka, hindi nakatayo sa pila.